From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Alam ninyo, huwag ninyong sanayin na wala kayong mga ngiti. Sapagkat, yung nakasimangot, whether you like it or not, you are attracting misfortune when you do not smile. Now believe me, because I'm walking by faith. I'm not walking by sight. I'm not walking by feelings. I'm walking by faith. How do you walk by faith? When you walk by faith, you call the things that are not as though they are. You call the things that are not as though they are. Tatawagin mo ang mga bagay na wala na parang nandoon na. You don't walk by feeling or by feelings. You walk by faith. Now, if you walk by feeling, this is what you will do. Maybe you have a disappointment today, and if you walk by feeling, this is how you will feel. I don't feel good. I feel like I would make simangot. You know? Yun ang talagang natural na feeling ng tao. That is your natural feeling when you are disappointed. Kung wala kang bigas ngayon, how do you feel? You don't feel good. Kung wala kang pera ngayon, you don't feel good. Kung marami kang utang, how do you feel? You feel like committing suicide. Di ba? Kaya malungkot ka. Malungkot ka dahil yun ang natural na feeling ng tao. But when you walk by faith, it's different. It's different. Because you don't walk by what you see and you don't walk by what you feel. Although you don't feel like shouting and smiling, when you walk by faith, you smile. Why? Because you call the things that are not as though they are. Halimbawa, may utang ka. Ano ang problema mo? Utang. Anong solusyon? Pambayad. Tawagin mo ang pambayad. Na kahit wala pa, ay parang naririyan na. At yon ang ebidensya ng iyong pananampalataya na nandoon na nga ang bagay na yon. Faith
is the evidence of things not seen. Okay? Ang pananampalataya, ebidensya ng mga bagay na hindi mo nakikita. Pagka may pananampalataya ka, may ebidensya na yung bagay na hindi mo nakikita nasa sa iyo na. Kaya masaya ka. O ngayon, magkano ang utang mo? 1 milyon. Tawagin mong 1 milyon. 1 milyon, halika. Lumapit ngayon sa pananampalataya ang 1 milyon. Alin ang mabigat? 1 milyon o 1 bundok? Natural, mabigat ang 1 bundok. Pero sinabi ng kasulatan, kung meron kang butil, 1 butil ng mustasa ng pananampalataya, sabihin mo sa bundok, lumipat ka. At yan ay lilipat. Ngayon, 1 milyon, papel lang yan. Madaling lumipad yan. Ngayon, tawagin mo, 1 milyon, halika. Ngayon, nakikita ng mata ng pananampalataya mo, lumalapit sa iyo. Hawak-hawak mo na ngayon. Anong mangyayari ngayon sa iyo? Masaya ka na. Nandito na, 1 milyon sa akin. Hindi nakikita ng yung physical na mata. Kaya yung mata natin, hindi yan ang nakakakita talaga. Amen? Ang nakakakita yung ating mata ng pananampalataya. Our spiritual eyes of faith is really the eyes that can see. So masaya ka kahit wala kang bigas na nakikita dahil tinawag mo na siya. Hallelujah. Okay, tawagin na ninyo ang mga bagay na makapagpapasaya sa inyo. Now, this is one of the things that I will guarantee that the Lord will do to you this week. Ang makakapanatili dito, hanggang alas 4, na kahit na naiihi na siya, nakaupo pa rin siya, ay magkakaroon ng 10 bonus na milagro. Praise the Lord. Sinong naniniwala? Sa mga espiritual na paglilingkod, ang makikinabang lang yung may pananampalataya. Yung walang pananampalataya, tapos pumasok ka sa espiritual na paglilingkod o pangangaral ng salita ng Diyos, you are just wasting your time. Nagpapapagod ka lang, nagpapagutom ka lang. Pagka pumasok kayo, you have to know the language of God. And the number 1 language of God is the language of faith. Hebrews 11:6 says, "For without faith, it is impossible to please God. For they that come to Him," how do you come to Him? You come to Him in a spiritual worship service like this. You come to Him. You don't see Him. But they that come to Him must believe. Everybody says, they that come to Him must believe. Why? When you come to Him, you must believe. Why? Because you can't see God. God is a spirit. That's why you have to use your faith, your belief. When you come to Him, you must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. You can only touch the Lord by the hands of faith. You can only see the Lord by the eyes of faith. You can only receive the things that God gives to you by the eyes of faith. Bukas na bang mata ng inyong mga pananampalataya? Hindi ako naniniwalang bukas lahat ang mata ng inyong pananampalataya. Pagka hindi bukas ang mata ng inyong pananampalataya, ito lang ang bukas, itong physical na mata. Nakatingin kayo sa akin pero hindi ninyo ako nakikita. Hindi ninyo ako nauunawaan. Nakatingin kayo sa akin, ang iniisip ninyo, yung problema nyo. Paano ko kayang babayaran yung utang ko ngayon? Yung boyfriend ko, sana kaya ngayon.
Problema mo sa Pilipinas, niisip mo, paano kaya? Kaya pag sinabi kong, Amen, nagugulat ka. Amen. Handa na ba kayo? Hindi kayo tatanggap ng pagpapalang mula sa Kanya kung hindi handa ang inyong puso at pananampalataya upang ito ay tanggapin. Kaya gigisingin muna natin ang lahat ng Espiritu. Alam ko marami kayong pinapasan. Pinapasan ninyo ang pamilya niyo sa Pilipinas. Pinapasan niyo ang pamilya ninyo sa saan pamilya niyong iba? Problema, lahat. Natural ang problemang yan. Kaya palalakasin ng Panginoon natin pananampalataya dahil tayo ay patutunayan ng Diyos sa atin na siya ay makapangyarihan sa ating buhay. The Lord will prove to us that He is almighty, He is all-powerful, and that He alone can do the things that you cannot do for yourself. Praise the Lord. Tulad ngayon, sa natural na feeling ng tao, pagka alas 12, lalo na Pilipino, lalo na pag-strike ng 12, 12:30 na, 12:20 na, pag-strike ng 12, ang Pilipino hindi na masaya. Pagka hindi, nasa hapagkainan. We will break that. Do you know that natural food is not the food that can really satisfy you? Do you know that the Word of God is more satisfying than your natural physical food? That's why the Lord said, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Hindi lang mabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat katagang nagmumula sa bibig ng ating Panginoong Diyos. Mau-ulcer tayo, Pastor, wala pa akong kain. Ang hindi kumakain, hindi ang nakaka-ulcer. Patotohanan ko sa inyo. Noong ang mga Hudyo, they were starving in the concentration camp of Hitler. Noong sila, mga kapatid, ay parang butot balat na lang, merong iba sa kanila, inopera ni Hitler. Tiningnan ang tiyan. Malinis na malinis ang tiyan. Walang ulcer, walang sakit. Pero nung sila binitiwan na, at nagsimula na silang kumain, at nagsimulan tumaba, doon sila nagka-ulcer. Ang nakaka-ulcer, ang tensyon sa tao. Kaya ang inyong alisin ang tensyon. Pero ang nagugutom, hindi po nakaka-ulcer. Sapagkat may reserve na fats ang ating katawan upang kainin na kahit isang buwan hindi ka kumakain, hindi ka magkakasakit. Kaya kayong matataba, mag-fasting na kayo. Hallelujah! At magpasimula na ngayon na isipin na ang mga bagay na pinaniniwalaan natin kung minsan hindi ang siyang katotohanan. Hallelujah! Ang mga bagay lamang ng pananampalataya ang siyang katotohanan. Ang mga mata ng ating pananampalataya ang siyang dapat mabuksan. Na pagka medyo walang laman ng tiyan mo, na eepektuhan yung espiritu at pag-iisip mo. Nawawala ang gana mo at nawawala ang inspirasyon mo. Magkakaroon ka lang ng inspirasyon pagka nakakakain ka. Pagka ganon ang disposisyon mo, ang pagkain ang siyang nagiging Diyos ng iyong buhay. Sino ang Diyos niyo? Anong hamburger? Si Jesus Christ ba? Hindi kayo magugutom sa loob ng 4 na oras. Bagkos, lalakas ang espiritu nyo at paglabas nyo rito, lahat ng problema nyo ay meron ng sagot na milagrong kalutasan. Hallelujah! Anong nakaka-ulcer? Yung hindi ngumingiti.
Bakit? Puro tensyon ang buhay. Pagka ngumingiti ka, half of the tension of your life is being drained away. Just one simple smile. All the tension in your body is being released. But when you frown, ang bituka mo, nakasimangot din. Kaya natetensyon. Pagka natensyon ka, nagre-release ka ng acid na pantunaw, wala naman tinutunaw. Kaya ma-ulcer ka kahit busog ka. Alisin natin yan. Bago kayo tumanggap ng mga salita ng Diyos, ngumiti kayo lahat. Aha, maraming hindi marunong ngumiti dito. Hallelujah. Isa pa. Pagka ang tao hindi marunong ngumiti, ang ibig sabihin, maraming kasalanan. Paano kang makakangiti kung alam mong ikaw ay maraming kasalanan? Sapagkat pagka ngumiti ka, hypocrite ka. Lalo na nasa pagtitipon ka, paano ko makakangiti-ngiti ako sa Panginoon? Alam mo, Panginoon, nakatingin sa'yo. Para ma-release yan, etong gawin mo habang ako'y nagsasalita. Manalangin ka ng taimtim at sabihin mo, Panginoon, sincero pong puso ko, patawarin po ninyo ako sa lahat ng aking kasalanan. Sinusuko ko po ang buhay ko sa inyo sa mga kasalanang nagagawa ko. Alam po ninyo yan at alam ko. Hindi alam ng iba, kayo lang nakakaalam at ako. Pagkatapos mafe-feel mo, gagaang ang iyong pakiramdam. Maaalis ang kabigatan mo. Pagkatapos, magtataka ka, medyo may mabigat pa rin. Bakit nagsisina ako? Mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Alam niyo bakit? Kasi hindi rin kayo marunong magpatawad. Hate and bitterness is another tension builder. Marami sa atin sa relihiyon ng ganyan. Dalangin ng dalangin. Napaka lakas dumalangin. Pagka bumuka yung mata, nakita yung kalaban, mamamatay ka sana. Puno ka ng pagkakaalit at kagalitan. Magpatawad ka. Sabi ng Panginoon, pagka ikaw daw ay mapagpatawad sa mga nagkasala sa iyo, pagka ikaw humingi ng tawad sa iyong amang nasa langit, siya rin ay magpapatawad sa iyo. Kaya marirelease na yung mga nagkautang sa iyo at ikaw naman na nagkautang sa kanya, i-release ka rin. Pati na ang financial mong pagkakautang, aalisin yan ng Panginoon. Hallelujah! Bibigyan ka na niya ng kaalaman mula ngayon na yung iyong passport ay huwag mo nang ibigay sa kaibigan mo. Na nagbabalat tupa, yun pala ay lobo sa loob. Pagkatapos na yung passport mo hiniram niya, nilon niya sa bangko, umalis na siya na walang address. At ngayon ikaw ang naghihirap. Ayaw ng Diyos na mangyaring muli sa iyo yan. Kaya ikaw ay i-release sa lahat ng masasamang pangyayari sa buhay mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kailangan alamin mo ito, anak ng Diyos, sapagkat ito ang daan ng Panginoon upang ang pagpapala niya ay dumaloy sa buhay mo at magpatuloy na dumaloy dyan na walang hinto hanggang sa kanyang pagbabalik. Kalooban ba ng Diyos na tayo ay bigyan ng isang buhay-buhay na may kasaganaan? Kalooban man ng Diyos na ginawa niyang mukha niyo na palaging nakasimangot? That's not the will of the Lord. The Bible says you were made in the image of God. And God, our God, is not a frowning God.
Our God is a God of happiness. He is a God of joy. That's why the first fruit of the Spirit is joy. Everybody says joy. Joy. Nakasimangot ang mukha nyo. Joy. Everybody say joy. Sabi niya ba? Joy. Joy. Everybody says rejoice. Yung mukha nyo talagang nasanay na. Yung mga muscle ng mukha nyo talagang nasanay na ang iba sa inyo sa talagang nakasimangot. Kahit na joy, rejoice. Hallelujah. When you smile, you are attracting the blessings of God. When you smile, you are confusing the devil. Sasabihin ng devil, daming trials binigay ko sa taong ito. Sinuntok ko na ng trials, pinagpapalo ko na, binigyan ko ng maraming problema. Naka-smile pa rin. Ano kayang nangyayari sa kanya? Pati yan demonyo nako-confuse. Hanggang sa iiwanan kanya dahil hindi kanya kaya. Siguro may mga tinatago ito na mga pagpapala. You are repelling the forces of the enemy and you are attracting the blessings of the Lord by just a simple smile. Kaya ang pananampalataya, ganito, na kahit gusto kang nakasimangot, ay nakangiti ka pa rin. Ganyan ang pananampalataya lumalakad. Sa pananampalataya, when you walk by faith, kahit wala, kahit gutom, kahit pagod, ayan. Hallelujah. Pagka lumalakad ka, ayon sa kalooban ng laman, kahit meron. Kaibigan, pahiram ng pera dyan. Sabi nung kaibigan mo, lumalakad sa laman, kahit meron siya. Sabi niya, wala. Sapagat yun ang pananampalataya niya, kaya hindi na siya dapat magtaka isang araw, wala na nga. Bakit? Palaging wala. Eh di wala na nga. Pero tingnan nyo malakad sa pananampalataya. Kahit wala, meron. Kaya nga, nagtataka ka, bakit wala, meron na. Bakit yung lumalakad sa laman, mga kapatid, kahit kailangan ngumiti sila dahil pinagpala sila, hindi sila ngumingiti. Bakit? Ayaw ko nga ngumiti. Sapagkat pagka nakakita silang nakangiti ako, maganda yung espiritu ko, maglalapitan sila at hihiramin ang mga pera ko. Sapagkat sasabihin lang, ako'y pinagpala pala. Marami pala itong mga pagpapala ngayon, kaya lapitan natin at manghiram tayo sa kanya. Kaya kahit ako'y maraming pera, hindi ako humingiti. Para walang lalapit sa akin, ako'y nakasimangot. Ang pagkasimangot mo, tuloy-tuloy na yan. Sapagkat ang lahat ng nasa sa iyo, kukunin at ibibigay doon sa mga masaya. Praise the Lord! Marunong na ba kayong lumakad sa pananampalataya? Do you know how to walk by faith right now? When you walk by faith, you confuse the devil and you please God. Those that walk by faith call it the things that are not as though they are. I am sad, but I call joy. Joy is coming. It's in me. And though I have all the reason to be sad, yet I am happy because I walk by faith. Hallelujah. Bago lang ako hiniwalay ng asawa ko. Sinasabi ng isang kapatid, bago lang ako hiniwalay ng asawa ko, I have all the reason to be sad. Pero pagdating niya sa bahay, sambahan, malakas siyang pumuri, malakas siyang sumayaw. Praise God. Hallelujah. Bakit ang saya-saya mo? Hiniwalay ako ng asawa ko. Praise God. Hallelujah. Biro niyo yan?
Dumating nga isang anak ng Diyos, lumalakad sa pananampalataya, pumunta siya sa bahay, sambahan. Ang lakas na pumuri. Praise the Lord! Bakit lakas na pumuri? Marami akong trials ngayon. Praise the Lord! That's the way to walk by faith. When you walk by faith, you confuse the enemy, but you please God. And when you please God, God the Almighty will supply all that you need. Financial, wala sa Diyos yan. Wala sa Diyos ang financial na yan. He can open up the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. He can create peace in your life. Pamilya mo, wala ka problema sa pamilya mo. Kaya magandang tulog mo. Sapagkat ang Diyos ang bahala sa kanila. Di tulad ngayon, na ang iba hindi pa lumalakad sa pananampalataya, pasan niya ang buong sanlibutan. Kaya kailangan ikaw ay umextra doon sa sine ng title, pasan ko ang buong daigdig. She is trying to solve all of her problems by herself and by her own strength. You cannot do that without breaking down, because there is a limit to what you can do. But when you affiliate your power with the power of God, there is nothing that God cannot do for you. Walang hindi magagawa ang Diyos para sa iyo. Maraming gagawin na mahalaga at malalaking bagay ang Diyos sa inyong buhay. Hallelujah! Hindi pa ako nagkalagitnaan, introduction pa lang ito ng aking mensahe, pero nadadama ko, marami na ang binibigyan ng milagro dito ngayon. Ang lahat ng bagay na gagawin mo ay merong tinatawag na the law of sowing and reaping. Do you believe in the law of sowing and reaping? Do you believe in the laws of depositing and withdrawing? Okay. In the Bible, we call that the law of sowing and reaping. Tingnan niyo pagka pumunta kayo ng department store. Di ba maraming bagay ang gusto niyo doon? Kukuha kayo ng cart, kukunin niyo mga gusto niyong bagay. Sabon, juice, pagkain, hamon, lahat punong-puno na. Pagkatapos, kukunin mo yung cart, dire-diretso ka sa labas. Ganun magagawin mo? Hahabulin ka ng security guard. Mapipreso ka pa. Oh, anong gagawin mo? Pupunta ka doon sa end of the line, naroon ng cashier, tapos mga kapatid, pababayarin sa iyo ang kaukulang bayad ng bawat produktong kinuha mo. Is that right? Now, when you come to the Lord in a spiritual sense and worship like this, you want everything from God. You want God to solve your problems. How many of you want God to solve your problem for you? Yung problema lang na hindi mo kaya. Yung kaya mo, kayahin mo. Yung hindi mo kaya, the problems that you cannot solve by yourself, you give them to God. You want God to solve those problems for you. You are in God's department store right now. How many of you want God for you to supply your every physical and material and financial needs? How many of you want for the Lord to solve your debt? Utang. How many of you wants to have a financial miracle? Okay, you want God to do that for you because you are having a hard time and you cannot do it for yourself. Okay? Kunin na ninyong lahat yan. Ang kininan ninyong lahat sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, nasa sa iyo na ngayon. Anong gawin mo para mapasa iyo yan? Na makalabas kang hindi hahabulin ng Diyos. Ang spiritual currency o pambayad dito ay tinatawag na sacrifices of worship. Sacrifices of worship. Hindi pera ang binabayad dito upang ikaw ay maging kalugod-lugod sa Diyos. At ibibigay niya ang lahat ng iyong mga pangangailangan tulad ng sinabi niyang, ask and it shall be given, seek and ye shall find, knock and it shall be open unto you.
Hindi po pera ang binabayad natin sa paglilingkod. Ano ang binabayad natin? Yung tinatawag na sacrifices of worship. When you clap your hands, you are paying God His due. Hallelujah! When you say, praise the Lord, hallelujah, you are paying God His due. Hindi ba karapat dapat na purihin siya? Hindi ba karapat dapat na mabutawi sa ating mga labi ang bayad ng ating mga pagpupuri dahil karapat dapat siya? Hindi ba karapat dapat na palakpakan mo siya ng iyong kamay? Hindi ba karapat dapat na ikaw ay maging masaya sa kanyang presensya? Malaking sacrifice, mga kapatid, pag may problema ka ang umiti. Malaking sacrifice ang umiti pagka ikaw ay may utang. Malaking sacrifice ang pumalakpak ng iyong kamay sa Kanya. Malaking sacrifice ang sumayaw, lalo na kung di ka marunong. Malaking sacrifice ang umawit, lalo na kung sintonado ka at hindi ka marunong sa timing. Malaking sacrifice ang lumakad, lalo na kung masakit ang paa mo. Pero pagka ginagawa mo yan, for the sake that you know God is deserving it, you are paying Him your spiritual sacrifices in worship, then you get what you want. Kung gaano kalakas ang palakpak ng kamay nyo para sa Kanya, ganyan kalakas ang mga pagpapalang darating sa buhay nyo. Hallelujah! It's very simple. That's why the wisdom of God is nowhere near the wisdom of the world. Ang wisdom ng sanlibutan, iba kaysa wisdom ng Diyos. Kaya inutusan tayo na magsamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. He said, God is a spirit, and those that worship Him must worship God in spirit and in truth. And these are the worshipers that God is seeking after. Those that worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. One day, some of the people that do not know how to worship God in spirit and in truth rebuked the apostles when Jesus Christ was making His triumphal entry into Jerusalem, riding on an ass colt. All the people that met Him were shouting praises, Hosanna to the name of the Lord, to the name of the King that cometh in the name of the Lord. They were so noisy, they were shouting praises unto Him. Yung hindi marunong pumuri sa Panginoon sa Espiritu sa katotohanan, lumapit sa ating Panginoon at sinabi nila, Panginoon, eto mga mukha nila, Panginoon, ang ingay-ingay po ng mga disipulo niyo. Kami ay hindi sanay sa mga bagay na yon. Sa aming pagpupuri ay solemne. Patay. Bakit ang ingay-ingay nila? Anong sinabi ng Panginoon? Sinabi ba niyang, okay, huwag kayong mag-aalala, pahihintuin ko sila? Hindi niya sinabi yon. Sinabi niya, kung pahihintuin ko sila, alam niyo kung sino ang pupuri sa akin? Tinuro niya ang mga bato sa gilid ng daan at sinabi niya, ayan ang mga batong yan, ang magsisigawan at pupuri sa akin ng mga papuring karapat-dapat sa akin. Hallelujah! Hallelujah! Inutusan ba tayong pumuri sa Kanya? Psalms 47, O clap your hands, all ye people. O clap your hands, all ye people. Shout unto God with the voice of triumph. Alam niyo yung tinatawag na shout unto God with the voice of triumph? When you shout, you do not whisper. You shout. Ay ba sa inyo, sumisigaw? Woo! When you shout, you don't whisper. You shout. With the voice of triumph. What's the voice of triumph like? Woo! Everybody says, woo!
What's the voice of defeat? Aray! Agay! Ayay! You've been saying that all your life. Maraming beses, yan ang lumalabas sa mga bibig nyo. Pagkatapos, iyak ng kalungkutan at iyak ng kabiguan. Aray! Bakit mo ko iniwan? Iyak ng kabiguan. Hindi gusto ng Diyos yan. When you are victorious, this is how you shout. Woo! Halimbawa, tumama kayo ng loto, sweepstake. Woo! Hindi ko sinasabing bumili kayo ng loto. Kahit yung mga unbelievers na tumatama ng loto, ganon ang kanilang ginagawa. Dahil matagumpay sila at nanalo sila ng maraming pera. Anong sinasabi nila? Woo! Meron nga sumigaw, woo! Sa kanyang saya, mga kapatid, hindi na po tumikom yung bibig, nakabukas na lang, woo! Hanggang na heart attack siya, masaya pa rin. Yung iba naman, hanggang na heart attack, malungkot pa rin. Kaya hindi nakatikim ng katagumpayan, noong siya ay binalsamo, pinangiti ng balsamero, bumalik pa rin. That is not how to serve the Lord. I would like to serve the Lord in happiness and joy. He said in John chapter 10 verse 10, the thief came forth to steal, to kill, and to destroy. Then when the devil comes and kill and steal and destroy, he will leave you defeated. And your shout are the shouts of a man or a woman defeated. Aray! Agay! Ah! 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 Isang palatandaan ng kaaway pumasok sa bahay mo. The Lord does not want you to do that because John chapter 10 verse 10, hindi pa natapos. Anong sinabi ng John 10:10? But the Son of God came to give you life, life more abundantly. Abundantly. Gusto ba ninyo ng isang masaganang pamumuhay? Ang masaganang pamumuhay ay yan ang kalooban ng Diyos para sa bawat isang mga anak niyang lumalakad sa kanyang kalooban. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mamuhay sa kalungkutan at kabiguan. Gusto ng Diyos na ikaw ay mamuhay ayon sa kasaganaan na kanyang ipinangako. Only you have to know the way, only you have to have the key, only you have to know which way the Lord is going, and you follow Him. Sinong gustong tumira sa langit? Sino ang gustong pumunta roon? All the people in the world wants to go to the kingdom of heaven. That's why they built unto themselves denominations and religion. You know, denominations and religion do not understand each other today. But there is only one aim of denomination and religion, and that is to go to heaven. Meron ba silang kaibahan sa espiritu ng Babel? Ng tore ng Babel. Lakas ng tao. Gumagawa sila ng tore. Anong ginagawa niyo? Tore, papunta sa langit, pupuntahan namin ng Diyos. Nakita ng Diyos, ginagawa nila sa kanilang sariling lakas, kaya binigyan sila ng spirit of confusion. Noon, nagkakaunawaan sila. Ngayon, hindi na. Sinabi ng karpintero, pabigay ng pako, heto ang pala. Na-confuse sila, iniwan nila ang kanilang ginagawa, at sila ay na-scatter sa buong lupa. Hindi na natuloy ang kanilang mga planong pumunta sa langit ng sarili ng kalakasan. I believe that's religion and denomination. Look at the world of denomination and religion today. They do not understand each other anymore, although there is only one aim of them. That is to go into the kingdom of heaven.
Biro nyo, naglilipana ang napakaraming relihiyon at denominasyon, ngunit hindi pa rin nakapunta sa langit. At kung magkikita sila, na korte pa nga yung iba eh. 2 ministro, nagsuntukan, nagbugbugan. Pagkatapos dinala sa korte, bakit kayo nagsuntukan at nagbugbugan? Ikaw, sinong pinaniniwala? Si Kristo pinangangaral. Ikaw, si Kristo. Bakit nagbubugan kayo? Hindi sila magkaunawaan. Kaya nagbugbugan. Nagdibatihan muna sila. Nung hindi sila magkaunawaan, dinala sa suntukan. Kaya yung iba mga kapatid, di ba dapat Christ is the answer? Ngayon, ang sinabi na ngayon, court is the answer. Kawawa naman yung Bethel Temple noon, ano? Bethel Temple. Dapat templo ng Diyos. Ngayon, naging Battle Temple. Nagdimandahan. Pagkatapos mga kapatid, Bethel Temple, Christ is the answer. Battle Temple, court is the answer. Hindi nagkakaunawaan. Ayan ang spirit of confusion. Pagka sa ating sariling lakas, gusto nating puntahan ang Diyos. You cannot by your own strength reach the heavens and see God by your own strength and mind and power. You will only have true revival of the soul and spirit and good relationship with the Lord when you see that you don't need religion and denomination anymore in order to go into the kingdom of heaven. Mahalaga lang ang relihiyon at denominasyon kung wala pa ang knowledge ng ating Panginoon na tunay sa kanyang kaharian. Pero pagka dumating na ang kaharian ng Diyos, dapat siya na lang ang maghari sa buhay natin. Diretso na tayo sa kanyang mga banal na salita. Sundin na natin ang kanyang mga banal na salita. Everybody's mouthing this praise. Everybody's mouthing this praise. They are saying, what we need is not religion, denomination. What we need is a relationship with the Lord. How can you have a relationship with the Lord without obedience? If you are not obedient, wala kang relationship sa Kanya. Pastor, ako po'y nagsasamba. That's not a relationship. Ako po'y pumupuri. Hindi pa rin relationship yan. Dahil sinabi niya, hindi lahat nang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Marami ang magsasabi, Panginoon, di ba gumawa kami ng maraming kababalaghan? Hindi ba kami ay gumawa ng maraming mga milagro? Hindi ba kami gumawa ng... Sabi ng Panginoon, di ko kayo kilala. Makikilala ka lang ng Panginoon pagka malalaman mo ang kanyang second language. The first language is faith. The second language is repentance. And the third language is obedience to the will of God. Ang pagpapala ng Diyos ay nasa kanyang mga salita. Yan ang dahilan kung bakit ang demonyo gusto niyang agawin sa inyo ang salita ng Diyos. The devil wants to steal the word from you because it is in the word that blessings comes. Kaya sabi niya, yung nakikinig ng mga salita ng Diyos, pagka lumabas kayo, bantayan ninyo, sapagkat ang demonyo ay parang langgam na pupunta sa inyo at aagawin ang mga salitang yan. Bakit? Sapagkat ang mga salita ng Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng mga pagpapala na inyong kinakailangan. Yan ang dahilan kung bakit gusto ng Panginoon na tayo ay sumunod sa kanyang mga banal na salita. God wants you to be blessed physically, materially, and spiritually. Sinabi niya sa kanyang mga banal na salita, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. Everybody says, hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe, to do all his commandments, which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Blessed shalt thou be in the city, blessed shalt thou be in the field. Blessed shall be the fruit of thy body,
the fruit of thy ground, the fruit of thy cattle, the increase of thy kind, the flocks of thy sheep. Blessed shall thy basket and thy store. Blessed shalt thou be when thou comest in, and blessed shalt thou be when thou goest out. The Lord, malakas, the Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way, and flee before thee 7 ways. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto. And he shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, and all the people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous in goods. Ayan, gagawin kang mayaman ng Diyos sa lahat ng mga bagay. In the fruit of thy body, in the fruit of thy body, magkakaroon ka ng maraming anak. Kung 12 yung anak mo ngayon, magiging 24. And in the fruit of thy ground, and in the fruit of thy ground, verse 12, tingnan nyo, the Lord shall open unto thee his good treasure. Bubuksan ng Diyos sa iyo ang kanyang magandang kayamanan. The heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand, and thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. And the Lord make thee the head and not the tail, and thou shalt be above only, thou shalt not be beneath, if thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded this day to observe and to do them. And thou shalt not go aside from any of the words which I commanded this day, to the right hand, to the left, to go after other gods to serve them. Anong tinuturo dito sa atin? Obedience to the Word of God. Pagka-obedient tayo, automatic ang blessings ay lilipad papunta sa buhay natin. All obedient children of God says, praise the Lord. So, masaya na kayo? Nagliliparan ng mga pagpapala ng Panginoon. Inaangkin na ninyo. Are you claiming the promises of God right now? You can see them, but they are real. Lahat sa inyo ngayon na gustong tumanggap ng 10 milagro para sa loob ng linggong ito, from Sunday to the next Sunday. Sino sa inyo ang gustong tumanggap? Kung gusto nyo, mga kapatid, tumayo kayo at ako'y dadalangin sa bawat isa sa inyo. Sinong pinagpala sa mga salita ng Diyos sa mga sandaling ito? Maliit-liit ang altar natin, kaya gawin na lang ninyong altar yung inuupuan nyo. Diyan na lang kayo tumayo at ako ay dadalangin sa bawat isa sa inyo. O Diyos, ako po ay nananalangin sa mga sandaling ito at nagsasamo sa inyo na gawin po ninyong malalim sa katotohanan ang lahat ng mga anak ninyo. Napakamahalin ang katotohanan ito at siyang aming dapat sundin lamang ang buong katotohanan. Ama, buksan po ninyo ang lahat ng mga mata ng ibig pumasok sa inyong kaharian, na hindi sila makakapasok sa pamamagitan lamang ng relihiyon o denominasyon o kaharian ng tao. Ngunit sila'y makakapasok kung sila ay makakakita na sa buong katotohanan na inyo pong sinabi
at mabigyan sila ng isang bagong espiritu ayon sa Matthew 7:21 nang gumagawa o sumusunod lamang sa inyong kaloobang nasa langit ang makakapasok sa inyong kaharian. Hindi po garantiya ang aming religiosity, hindi po garantiya ang aming pagiging denominational na kami maliligtas. Bagkus, ito pa nga ang magiging hadlang upang kami ay inyong makilala. Amang banal, ipaliwanag po at bigyang kaliwanagan sa isip at mata ng bawat anak ninyong ibig pumasok sa inyong kaharian, na ang inyong kapamaraanan lamang sa huling araw ang magkakaroon ng katuparan sa kaligtasan. Salamat po sapagkat naihayag ninyo ang ministry ito ng inyong kaharian. Salamat po na ako rin ay naging representative ng inyong kaharian. At salamat, Ama, na napakarami na po ninyong anak na ngayon ay sama-samang sumasampalataya, sama-samang nagkakaisa, at sama-samang sumuko sa buhay nila, na kayo'y kikilalanin namin, di lamang aming tagapagligtas, kundi amin din namang hari sa huling mga araw na ito. O Diyos, salamat po sa inyong kaharian. Thank you, Father, for the kingdom. Thank you because you are our King, and we are the children of your kingdom. Thank you, Father, for this has not been revealed to others, but this has been revealed to those who loves you and who sincerely wants to be with you till the ends of times. We thank you, Father, that you have given us this revelation. We thank you, Father, that even though the world knoweth us not, but you know us because we came from you and we are your children. I pray, Father, for each and every one that came and sacrificed their time, that they will receive your blessings within this week. 10 mga malalaking milagro ang mangyayari sa inyo sa loob ng linggong ito. Milagro ng pagpapala, milagro ng kagalingan, milagro ng pinansyal, milagro ng kaligtasan, milagro ng kagalingan, milagro ng mga kasagutan ng inyong mga dalangin. Receive them in Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Dinadalain ko po ang lahat ng mga taga-subaybay ng programang ito. Dinadalain ko po ang lahat ng mga anak ninyo sa buong Pilipinas at sa buong sanlibutan na sumusubaybay, na ngayon ay nanonood sa kanilang mga television sets. Pagpalain po ninyo bawat isang nakahawak bilang point of contact, according to Acts 19:11, na ang pagpapalang na pronounce ngayon ay mapapasa kanila rin naman. In Jesus' name. Mga anak ng Diyos, buksan ninyo inyong mga puso at tanggapin ang mga pagpapalang ito na bubuhos sa inyo sa mga sandaling ito. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 Sinasamo natin sa Diyos ang lahat ng mga special na pangangailangan ito. Whatever those special needs are that we bring into the presence of the Lord, rest assured, child of God, that the answer is forthcoming in your life, because that is what He promised. Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. For everyone that asketh receiveth, and everyone that seeketh findeth, and to him that knocketh, to him it shall be open. Receive the assurance of the promise of the Word of God for you. By your faith, it shall be done unto you.
You have received by faith the answer to your every prayer. Believe it, and you have received it. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. 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 I pray that within this week, the Lord's victory is going to be upon you. Your spirits be strengthened. And your blessings will come unexpected, but full of joy, and rejoice because God has heard you. For you that are sick in your bodies, receive the healing of the Lord. He said, I am the Lord that healeth thee. There is nobody that knows your physical setup more than Him, because He was the one who created you. And when you call upon Him, surrender your life, surrender your sins, healing has already taken place. In Jesus' name, receive your physical healing right now. For your finances, the Lord is going to double them according to your needs. He's going to give you wisdom on how to use your finances. And for you that are seekers after the truth, for you that are seeking after the truth, the light of the gospel will enlighten you and will lead you to the truth. Receive the enlightenment and the illumination of the Holy Spirit in your life. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive these multiple blessings in your life right now. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed. His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.